Okay guys, dito na tayo ngayon sa Camp Daluzag. So ito yung kanilang main gate. So napakalaking gate. So papasok tayo ngayon dito sa main gate. At ayan, nakapasok na nga tayo. At ito ang bubungad sa atin sa loob ng kanilang backyard. So ang kanilang bakod dito ay mga bamboo. Okay, bamboo fence. Yan. So para kang nasa probinsya talaga. Pagpasok mo pa lang sa gate, makikita mo para kang nasa probinsya. May mga puno na harang sa'yo. May mga puno na bubungad sa atin. So ayan, mga kawayan yan. So kung tayo po ay mahilig sa mga natural na temang probinsya, pwede tayo dito. Kaya ito yung naging reason namin. Kaya kami nagpunta dito upang makita ang buhay probinsya. Kailangan tayo. So dito, meron sila ditong pahalaman, pa-entrance. Ayan. So meron ditong puting mga dahon-dahon. Mukhang galing pa to ng Britanya. Fake pala to. Hindi pala to galing sa Britain or sa England or sa Canada. Ito pala ay plastic. Pero itong isa ay natural. Yan, natural na halaman po ito. Yan, may mga nakasampay pang mga damit na nagpapatuyo dahil may nag-swimming kagabi. Yan, pagpasok natin dito, may makikita tayo dito, small bridge. Yan, may small bridge dito at sa ilalim nito ay maliit na palaisdaan or fish pen. Maliit. So hindi naman nakakatakot tumawid dito. Kahit hindi ka nagdagdadahan-dahan, makakatabid ka pa rin. Yan, no need na magdahan-dahan sa tulay na to. Yan. So nandito tayo sa area nitong Camp Daluzag. Yan. So tingnan natin yung area. Wala tayong drone eh. Hindi ko nadala yung drone ko. Kaya cellphone lang tayo. So punta muna tayo dito sa ating makikita dito na stage nila. So kung meron mga party, pwede rin dito. Meron sila ditong nakalagay dito. Ayan oh. Yung kanilang banner. Camp Daluzag. So isang trivia lang guys. Kaya pala ito tinawag na Camp Daluzag kasi yung owner pala nito ay military. So siguro naisip niya na lagyan ng camp para naman may dating din na pagiging military. Yan. So yan yung konting history. Kailangan nakita natin na nakalap natin na history sa may-ari. Nakusap natin yung may-ari nung kaninang umaga. Yan. Meron pa sila ditong mga pataob tapayan. Yan. At maliit na upuan. Yan. Ngayon puntahan natin guys yung mga rooms. Okay? So sabi ko nga ito ay hindi siya typical na mga resort na may mga building sa loob. Okay? So ito ay parang siyang tagang province style siya eh. Okay? Nature style. So dito nga meron sila ditong dalawang nipa huts. Yan. So ito lang tulugan. Itong nipa huts nila ay hindi air conditioning na gumagamit. So hindi siya malamig. Pero ang gamit niya ay electric fan. Malamig naman sa gabi. Ayan. So ituturo ko kayo sa kwarto. Yan, ganito lang kaliit yung kwarto. Yan, dito kami natulog kagabi. Yung kwarto na to, itong isang nipa hut na to ay good for siguro kaya dito ang 3 people. Yan. 3 tao kasya dito. Pero kami 2 lang dito kagabi. Yan, tinry lang namin, may electric pa na maliit. Pero sapat na yung maliit na electric pa na yan. Napakalamig na. Okay? Kaya ito tayo sa kabila. Sa kabila naman, yan, ganun din kalaki. Yan. Kasya din ang 3 tao. Pwede. O 4, pwede rin. Kung may anak ka. Yan. Pero siyang hagdan. Ang hagdan niya ay kawayan din. Ito naman isa ay kahoy. At sa banda rito, meron sila ditong paduyan. Yan. Kung may mga kasama kayong mga kids, at pwede rin naman yung mga matatanda, pwede mag-swing-swing dito, relax-relax, habang nagmumuni-muni sa nature. Yan. Pwede tayo magduyan-duyan dito, at pa-relax-relax habang nag-iisip. Yan. Paduyan-duyan sila. Okay? At meron pa rin sila ditong pa-dart. Pwede tayo mag-dart.
Kung tayo mahilig sa sports. Yan. At ito, meron ditong isang magandang portion. Itong kawa bat. Yan, ito yung kawa bat nila. Yan. So dito pwede tayo maligo habang tayo niluluto. Joke lang. So itong kawa bat, sabi nung owner, tinanong ko siya, ano bang ingredients pag tayo naliligo dito sa kawa bat? Malaki itong kawa. Ito yung kawa na ginagamit sa mga pelikula o sa mga movie na hinahaluan ng mga dahon-dahon para makita yung mga nangyayari sa paligid. Kung nanonood tayo ng mga fantasy movie, yan, ito yung kawa na ginagamit. So, nilalagyan daw ito ng milk and Himalayan salt with water. Tapos tulubog tayo, tapos papainitin. So, dahil malaki nga siyang kawa, ginagamitan na siya ng heater para uminit na. So, pag mainit na siya, pwede na tayong lumubog. Maliligo tayo sa gatas na mayroong Himalayan salt. At sa ilalim nito ay aapoyan. Yan, lalagyan ng apoy sa ilalim. Pero hindi naman pakukuloy yung tubig kasi pag pinakuloy maluluto tayo. So hindi naman, no. Ang purpose daw nung apoy sa ilalim ay to maintain the heat. Okay? Ma-maintain lang yung heat ng tubig. Yan. So mamaya siguro subukan namin i-try ito. Pero ibayad nga lang. Okay? So pag-iisipan pa namin kung magta-try kami kasi ibayad. Hindi siya kasama sa binayaran pag tayo po ay nag-check-in dito. So meron din sila dito, yan, pa-relax na portion. Pwede maupo rin dito, kwento-kwentuhan. Yan. Yan, meron pa sila dito mga quote. Yung mga biblical quote pa dito. Yan, biblical verse. Yan, hindi natin mabasa sa biblical verse. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah chapter 60, verse 22. Yan. So, magkamit sila ng Bible verse. At sa banda rito, meron naman sila ditong pa-bonfire naman paggabi. So bawal naman mag-bonfire sa umaga, siyempre sa gabi yan. Yan, so kagabi ginamit na namin to, tinry namin, okay naman. Habang nagbo-bonfire kami, nagba-Bible study kami, kukwentuhan. Ayos lang. Sabi nga dito sa kanilang may pa-signage pa dito sila. Sabi sa kanilang signage, collect memories, not things. Our best nights. Bonfire nights. Yan. Meron pa silang paganyan, ha. Yan. Okay? So, pwede tayong mag-bonfire dyan. At habang nagbo-bonfire, nagkukulitan. At banda dito naman, meron pa sila ditong pa-table din. May pa-table sila dito. Yan. Good for 4 person. So, pwede magkwentuhan dito habang nanonood sa mga nagsiswimming. Or chika-chika. Pwede rin mag-Bible study o anumang gagawin natin dyan. At sa banda rito naman, andito na yung kanilang swimming pool. Yan. So meron silang swimming pool dito, kaya lang hindi siya malaki, no? Hindi inaasahan natin, hindi siya ganang malaki. Bagay lang ito sa mga bata. Yan. Kasi hindi naman tayo makakalangoy kasi maliit na lang siya. Pero kung marami tayong dalang kids o may kids tayo, ay tamang-tama, hindi sila malulunod dyan dahil hanggang dibdib lang nila yung tubig. Pwede rin naman sa matatanda, lubog-lubog nga lang. Yan. Okay na rin yan. Para ka bababad lang sa tubig. Yan. Okay naman. Okay, so dito na tayo sa bandang portion. Ito yung pinaka big rooms. So dito tayo sa big room. Pero bago tayo pumunta dyan, meron sila ditong pa-table. Yan, may pa-table sila dito. Pwede tayo magkainan dito na marami tayo o kahit konti. Meron sila ditong dining table. At ang kanilang ginamit na mga upuan ay mga bamboo. Okay, gawa sa bamboo. Yan. Maliliit na bamboo. Yan. Chair. Okay, papasukin na natin yung itong big room. Sa big room, yan, ito yung entrance natin. Yan, pasukin natin. So, andito tayo sa pinakasala. Yan. Yan. Yan, ito yung pinakasala niya. Yan. Tapos, meron siyang kwarto. Ito yung pinaka-room na bedroom. Yan, sa bedroom nila, pag pumasok tayo, yung sa baba, parang double deck to. Double deck talaga to, no?
Sa baba, kasya ang two person. Pwede dalawa. O katatlo, may anak tayo. At taas, isa lang. Yan. So, pwede siyang isang pamilya. Kung gustong magkulitan sa loob ng kwarto, pwede naman. Kung konti lang tayo. Pero kung marami tayo, mag-check-in, pwede natin i-maximize to. Pwede tayo maglagay pa ng extra bed dito. Yan. Meron din silang telepono. Yan. So yung yung kwarto doon, pwede i-maximize yan. So bali ang rooms dito ay 2 rooms na maliliit at saka 1 big room. Yan. At meron din sila ditong sound system. Yan, meron sila ditong pa-music o pa-video okay. Pwede tayong mag-video okay. At meron silang parep. So kung may dala tayong mga pagkain, pwede tayong mag-stock dito para hindi tayo lalabas. Talagang complete banding yan. At meron din silang paduyan. Ayan. Gaya nagduduyan-duyan yung bata. Meron silang paduyan dyan. Libre naman yan. At sabi nga kanina, meron pala itong, pag nag-check-in tayo, meron silang free only coffee. Yan. Ito yung kanilang shower muna tayo bago tayo maligo sa swimming pool. At meron sila ditong lababo. Yan, hugus-hugus kamay. At CR. So magkahiwalay dito ang kanilang pagpaliguan. Sa kabila naman ay bawasan. Yan, magkahiwalay. Pero kung nagmamadali, pwedeng sabay maligo dyan. Yan. At dito nga makikita natin ang kanilang lutuan ay iba-ibang klase. Merong makalumang klase, yan. Ito yung ginagamit na noong unang panahon pa na nagluluto sa palayok gamit ang mga kahoy. At totoo namang masarap ang pagkain dyan. Pero kung di sanay dyan, pwede rin naman gumamit ng super kalan. Yan. At meron silang lababo dito. Yan. So pwede tayong maghugas-hugas pagkatapos natin kumain. Yan. Tauban. Yan, may sangkalan pa. At ganoon din, meron ditong tapayan. Yan, mga makalumang gamit noong unang panahon. So napakalamig ng tubig dito. Yan, pwede lagyan ng tubig. At talagang nare-refresh tayo pag tayo po ay umiinom dyan. So yan lang po ang loob nitong Camp Daluzag. Isang maliit na resort, pampamilya. At totoo naman na maganda at nakaka-relax. Sabi nga, pag ang hanap natin ay yung nature lang, nature view, pwede na tayo dito sa Camp Daluzag. So yan guys. So okay na okay. So assessment ko dito, ayos naman. Sapat, swak sa aming hinahanap na pa-nature. Yan, meron na nagpapatugtog, baka tayo ay ma-copyright. So hanggang dito na lang guys. And hanggang sa ating susunod na pangyayari, susunod na ganap, sa mga susunod natin pupuntahan, magkita-kita muli tayo sa ating channel. Bye-bye.